Magandang araw sa ating lahat. Bago natin panoorin si Brother Eli Soriano, nakikiusap po ako na mag-like and share sa napapanood ninyong video. At sa hindi pa nagsasubscribe ay mag-subscribe na para lagi kayong ma-notify ng YouTube sa ating mga bagong upload na videos. At sana panoorin na rin ang mga YouTube ads bilang suporta sa aking channel. Halina at atin ang panoorin si Brother Eli Soriano sa segment na Itanong Mo Kay Soriano. Tungkol po sa sa pag-iidolo po sa mga sikat na tao, ito po ba'y bawal? Pag-iidolo? Yung pong paghanga, katulad po nung... Naman masamang humanga. Huwag mo lang sasambahin eh. kung di mo sinasamba. Hindi mo masamang humanga. Hindi mo masama. Maraming pasalamat. Ako, humahanga rin ako doon sa mga taong may mga special na kakayahan eh. Kasi may naniniwala ang bawal eh. Ha? May mga naniniwalang bawal yung... Totoo yun. Malibang hindi mo sinasambay. Ba't naman magiging masama yung humanga ka? Halimbawa, kay Nora Honor, humahanga ako pag kumakanta. Sama ba yun? Nakikinig lang naman ako. Talagang hanga ako. Pero pag si Vilma kumakanta, hindi ako masyado hanga. Diba? Pero pagka naman nagdadrama na si Vilma, saka mas maganda kasi si Vilma sa pelikula eh. Talagang mas maganda mukha ni Vilma. At si Honora na may maliit na maitim pa. Pero pag kumanta si Honora, tumabi naman si Vilma. Hindi ako Vilma niyan, hindi rin ako Nora niyan. Yung paghanga, hindi masama yun. Halimbawa, naglalaro ng basketball. 5 seconds left na-shoot pa ni Gordon. Hindi ka ba makakaroon, di ba? Ringless pa, ringless. Diba? Hindi naman. Ang masama ay sambahin mo. Gumawa ka ng retrato ni Gordon, lagay mo kandila at saka mo lagay sa altar at saka ka magprosesyon. Diyos te salve. Yun ang masama. Pero mga ka lang, hindi masama. Salamat po. Magandang gabi po sa inyo lahat. Magandang gabi po, brother. Congratulations po dun sa award na natanggap niyo. Salamat. Tatanong ko lang bali, naguguluhan mo kasi ako dahil papaano ho ba ang tamang procedure ng pagbabasa ng Biblia? Ang procedure ng pagbabasa ng Biblia, manalangin ka muna bago ka magbasa. First, approach God in prayers. Tapos, di pala yun, wag muna yun. Bago ka magbasa, alisin mo muna yung mga bisyo sa katawan mo. Bawa, pagsusugal, paglalasing, pagdodroga, masasamang ugali, mga tanim na sama ng loob, sari-saring kalikuan. 1:23. Magsibalik kayo sa aking saway. Narito, aking ibubuhos ang aking espiritu sa inyo at ipakikilala ko sa inyo ang aking mga salita. Bumalik kayo sa aking saway, sabi ng Diyos. Turn ye at my reproof. Yung mga bawal niya, huwag kang gagawa ng mga bawal. Pasaway ka sa Diyos, pasaway ka. Tapos, ibubuhos ko ang aking espiritu sa inyo at ipakikilala ko sa inyo ang aking salita. I will make known my words unto you. Kaya bago ka magbasa ng Biblia, mag-aral ka munang magbagong buhay, mag-alis ng galit sa dibdib, puot, yung mga kaaway, alisin mo. Tapos, pagka malinis na yung puso mo, manalangin ka sa Diyos, magbasa ka na. Yun ang maganda. Bali kasi, naguguluhan ako dahil paano ba yung pagbabasa from cover to cover? Ganun, no? Kahit saan mo umpisahan, pwede. Kahit umpisahan mo sa Apocalypse, pwede. Umpisahan mo sa Genesis, pwede. Umpisahan mo sa Mateo, pwede. Basahin mo lang lahat. Kailangan matapos ho lahat. Oo, basahin mo lahat. Kasi magkakaroon ka ng ideya, merong link na may establish sa isip mo pag nabasa mo buong Biblia. There will be a link that will be established in your mind na linking a verse to another pag nabasa mo buo. Kung ang magbabasa merong patnubay ng Espiritu, no? At para naman magkapatnubay ng Espiritu, kailangan na magbalik ka sa saway ng Diyos. Huwag kang gagawa ng mga kalikuan sa buhay. Hindi kasi basta aklat yan basta babasahin mo, babaero ka. Kahit manduduling ka, hindi mo maintindihan yan. Salamat. Paano ang kasiguruhan na, halimbawa bali katoliko ako,
Yung mga kasama ko sa bahay, lalo na yung mga magulang ko, sagrado silang Katoliko. Ngayon ho, kung sakali pong loloobin po ng Panginoon, gusto ko pong maging membro dito. Paano po ang gagawin ko kung sakali pong itakwil po nila ako dahil dun sa ibang relihiyon na kinasasaniban ko? Ba't ka naman nila itatakwil? Bakit talaga bali, pa? Ganon sila ka, ano? Hindi naman nun sa tuwirang itatakwil, kundi bali parang magkalaban po kami in terms of religion. Oo. Huwag mag-alala. Ang sabi ni Kristo sa Marcos, ganito. Sinabi ni Jesus, katotohanang sinasabi ko sa inyo, walang taong nag-iwan ng bahay o mga kapatid na lalaki o mga kapatid na babae o ina o ama o mga anak o mga lupa dahil sa akin at dahil sa Ebanghelyo na hindi siya tatanggap ng tig-100 ngayon sa panahong ito ng mga bahay at mga kapatid na lalaki at mga kapatid na babae at mga ina at mga anak at ng mga lupa, kalakip ng mga pag-uusig at sa sanglibutang darating ay ng walang hanggang buhay. May pangako naman pala pagka tinakwil ka. Maraming Tanggap ka ng 100-fold. salamat. Maraming salamat. Magandang gabi po, brother. Tanong ko po yung pinapatanong lang po ng aking kaibigan. Kasi po yung mother niya po kasi, yung pera niya po, inilagak sa 5-6. Nung may tumawag po yung ngayon siya sa anak niya po sa States, sabi po ng anak niya, hindi niyo po ba alam na masama yung ginagawa niyo? Nagsabi po siya na meron daw po sa Bible yun. At ang tanong ko po, sino po yung mga gumagawa po dun sa Bible? Alam mo, conforme naman sa pagpapatubo Pagka ang pagpapatubo, yun namang hindi panggigipit sa kapwa. Kasi ganito no? Ngayon, pag idiniposito mo pera mo sa bangko, kikita ka na rin mga 12% sa taon sa time deposit. More or less, mga 1% a month yun. Time deposit yun, hindi mo mawi-withdraw yun. No. Di sa bangko man tumutubo ang pera. Diba? Kung halimbawa, may pera ako, hinira mo, ginamit mo sa negosyo, kumita ka naman, masama ba partihan mo ako? Halimbawa lang, wala naman ako kasing pera. Kung partihan mo ako, masama ba yun? Pakinggan mo sa Lucas. At tinawag niya ang 10 sa kanyang mga alipin at binigyan sila ng 10 mina. At sinabi sa kanila, ipangalakal ninyo ito hanggang sa ako'y dumating. At dumating sa harapan niya ang una na nagsasabi, Panginoon, nagtubo ang iyong mina ng 10 mina pa. At sinabi niya sa kanya, mabuting gawa, ikaw na mabuting alipin, sapagkat nagtapat ka sa kakaunti, magkakaroon ka ng kapamahalaan sa 10 bayan. Kita mo labag ba sa Diyos na yung pera magtubo? Hindi. Sabi ng Diyos, mabuting gawa nung magtubo yung kanyang isang alipin. Binigyan mo ako ng 10. Nagtubo pa po ako ng 10 pa. Sabi niya, mabuting gawa, ikaw na tapat na alipin. Sabi niya, tuloy. At dumating ang ikalawa na nagsasabi, Panginoon, nagtubo ang iyong mina ng 5 mina. At sinabi niya sa kanya, magkakaroon ka naman ng kapamahalaan sa 5 bayan. At dumating ang iba pa na nagsasabi, Panginoon, narito ang iyong mina na aking itinago sa isang panyo. Dahil sa ako'y natakot sa iyo, sapagkat ikaw ay taong mabagsik, kinukuha mo ang hindi mo inilagay, at ginagapas mo ang hindi mo inihasik. Sinabi niya sa kanya, sa sariling bibig mo kita hinahatulan, ikaw na masamang alipin, nalalaman mo na ako'y taong mabagsik, na kumukuha ng hindi ko inilagay at gumagapas ng hindi ko inihasik. Kung gayon, bakit hindi mo inilagay ang salapi ko sa bangko at nanang sa aking pagbalik
ay mahingi ko yaon pati ng tinubo. Tama. Hindi masama sa Diyos yung tubo. Sa lapi, magtubo. Kahit sa bangko lang, sana pinilagay mo para makuha ko yung tubo. Kung sa mabuti lang po yung gagawin yung... Ano? Kung sa mabuti lang po yung Oo. pagkakala. Saka, ibig sabihin, hindi mo naman gigipitin yung kapwa mo eh. Alam mo, mayroong bawal patubuan eh. Tinan mo ha, sa Deuteronomio. Huwag kang magpapahiram na may tubo sa iyong kapatid. Yan, sa kapatid, ano? Kapatid mo sa Diyos, mahirap. Tubo ng salapi, tubo ng kakanin, tubo ng anumang bagay na ipinahihiram na may tubo. Ayun. Pero Sa isang tagaibang lupa ay makapagpapahiram ka na may tubo. kita mo, sabi ng Diyos, yung kapatid mo, pareho mong Israelite, mahirap lang yon. Huwag mo lang papatubuan. Pero sa mga taga-ibang lupa, yung hindi nila kapatid, magpatubo Pwede ka po, pwede. po. So, yung pangalawang tanong ko po, thank you po. Yung pangalawang tanong ko po, kung Wala siyang mic. yung pangalawang tanong ko po, Brother Eddie, kung pwede po, kung gusto niyo pong sagutin o hindi, kung i-rate niyo po yung 5 religion po, sino po ang pinakamalapit sa turo niyo? Sa turo namin, Apa. malayo lahat sila. Yun lang po, Brother Eddie, thank you po. Puro pagpapayaman ang ginagawa nila eh. Yun lang po, Brother Eddie. Sige, salamat eh. Magandang gabi sa lahat. No? Ang gusto ko lang malaman na Mr. Eli Soriano yung kung maipapaliwanag ninyo o maikikwento ninyo kung paano nagsimula, kung saan nagsimula at kung kailan nagsimula yung pagkakaroon ng mga Katoliko ng mga ribulto, mga litrato na sa panahon ngayon sinasamba na ng mga Katoliko. At saka yung kung paano rin nagsimula na magkaroon ng rosaryo at saka yung holy water. Ito po yun eh. Faith of Our Fathers in page 164. Pananampalataya ng ating mga ninuno, Aklat Katoliko, page 164. The doctrine of the Catholic Church regarding the use of sacred images is clearly and fully expressed by the General Council of Trent in the following words: the images of Christ and of His Virgin Mother and of the saints are to be had and retained, especially in churches. Therefore, nag-umpisa ho yan noong mabuo yung General Council of Trento, T-R-E-N-T. Nung magtumawag ang Papa sa Roma ng isang konsilyo sa Trento, nabuo ang isang doktrina na ang mga sacred images ni Maria, ni Jesus at ng iba pang mga santo ay kailangang magkaroon ka sa bahay at lalo na sa mga simbahan. Kaya yan po, hindi nag-umpisa sa panahon ng mga apostol. Ngayon, kung kailan yun, noong mag-umpisa yung Council of Trent, nandun po yan sa Catholic Encyclopedia. Mas maganda kung sasagutin ko kayo by the Catholic books, hindi ho sa bunganga. Yun po ang masasabi ko. Magandang gabi po, Magandang gabi. Brother Lee. Ang gusto ko lang pong maliwanagan dito sa isang talata sa Biblia, Marcos 9, verse 38 to 40. 38 to 40. 9:38 to 40. Sinabi sa kanya ni Juan, Guro, nakita namin ang isa na sa pangalan may nagpapalabas ng mga demonyo at pinagbawalan namin siya sapagat hindi sumusunod sa atin. Tatapot sinabi ni Jesus, huwag inyong pagbawalan siya sapagkat walang taong gumagawa ng makapangyarihang gawa sa pangalan ko na pagdakay makapagsasalita ng masama tungkol sa akin, sapagkat ang hindi laban sa atin ay suma sa atin. Ano ang problema ron? Hindi po ba nangangahulugan dito na may mga pinagkalooban ng Diyos na kapangyarihan na magpalayas ng demonyo, gumawa ng mga himala na hindi kaanib sa iglesia o na nasa labas ng iglesia? Ganito Posible yun. po ba yan? Ganito yon. Di, ang mga apostol, saka si Kristo nangangaral, ano? Ngayon, nabalitaan ng mga taon sa pangalan ni Jesus lumalabas ang demonyo. Ngayon, hindi naman nila kasamahan ginamit yung pangalan ni Jesus.
Nabalitaan namin, Panginoon, meron mga doon nagpapalabas ng demonyo sa pangalan mo. Pinagbawalan namin sila. Sabi ni Jesus, huwag niyong pagbawalan. Ang hindi sumasa atin, ang hindi laban sa atin, sumasa atin. Ano ibig sabihin? Parang ganito, bigyan kita halimbawa. Si Dr. Navarro sa Lubao, nakikinig sa akin. Yung naririnig niya, bagaman siya born again, yun ang sinasabi niya dun sa kanyang mga members na kanyang pinapastor. Ngayon, nabalitaan ng pastor nilang puno nila, nagalit kay Dr. Navarro. Bakit daw sinasabi yung sinasabi ko? Tiniwalag niya si Dr. Navarro. Na hindi ko alam na si Dr. Navarro pala ang itinuturo yung tinuturo ko. Ngayon, nung dumating ang pagkakataon, nakita kami. Ano makita kami, pinapaliwanagan ko siya, ay kailangan pala kapatid, sumama ako sa iyo eh. Sumama siya sa akin. Ganun lang kahulugan nun. Ba't mo pagbabawalan ang sinasabi niya yung kapareho rin nun sa'yo? Di ba? Darating din ang panahon makakasama yun. Pero hindi ang ibig sabihin, bukod sa kaloob sa iglesia, nagkaloob din ang Diyos sa labas. Hindi. Yung iba, ginagamit lang nila yung pangalan ni Jesus. Kaya kung hindi naman sila lumalaban doon sa aral ni Jesus, mayroong pagkakataon makakasama rin sila. 16 ng Juan. At mayroon akong ibang mga tupa na hindi sa kulungang ito. Sila'y kailangan din namang dalhin ko at kanilang diringgin ang aking tinig at sila'y magiging isang kawan. At gusto ng Diyos, pag samasamahin yung tupa niya, meron akong tupa, wala pa rito, sabi niya. Nadaling ko rin sila. Ganun lang yon. Ba't mo pagbabawalan ang sinasabi hindi naman laban kay Kristo? Ngayon, yung mga pastor ngayon, laban kay Kristo sinasabi, ba't ko naman pababayaan yun? Di aatakihin ko yun. Ganun lang. Pero kung kapareho lang nung sinasabi ko, ba't naman ako? Kagaya nung isang pastor ng Baptist doon sa Dumaguete. Yung naririnig niya, yun ang tinuturo niya sa Baptist. Kaya nung dumalaw yung pastor nila sa kanila, nagtaka bakit iba raw ang paniniwala nila kaysa sa kanilang grupo. Kasi kay Soriano po kami nakikinig mas tama po kasi yung sinasabi. O pagbabawalan ko ba yun? Maraming salamat po. Salamat din. Magandang gabi po, Brother Eli. Ako po yung Katoliko sa Tagalog. Nadoktrinahan na po ako, kaya lang medyo kulang pa. Ang itatanong ko lang, kung maaanil po ako sa samang ito, paano nyo po mapapatunayan na mabuti ang reliyon na ito mula ng pasimula hanggang wakas? Samantalang sinasabi ho ng Diyos, hindi ko lang matanda kung anong talata yun na lahat ng tao dito sa sanlibutan ay sinungalin at huwag nyong sasabihin ang ngayon ay bukas. Parang ganun po. Huwag ko sasabihin. Ang ngayon ay katulad ng bukas. Parang katulad niya po sa sangkatawan nyo yan. Nagsasalita kayo ng sa ngayon na inaano nyo na rin yung para sa bukas. Ganito yun. Ang tao, hindi pirmi. Dahil pwedeng magsinungaling ang tao. Tama? Dahil nasa Biblia yun, lahat ng tao tama, no? sinungaling. Ako pwede rin akong magsinungaling, di ba? Ang totoo, inaamin ko, nakakapagsinungaling ako talaga eh. Sa harap ng Diyos at sa harap mo, naamin ko. Yung apo ko lang pag masakitan siya papainumin ng kang gamot ayaw. Ayun, kuya, ganyan ko, mapait. Hindi ka ako anak, masarap to. Sige, dalian mo. Tama ba sinasabi ko? Dahil sa gusto ko lang mapainom ng gamot yung apo ko, nakakapagsinungaling ako. Diba? Meron pa. Merong nakikinig sa akin, mag-asawa. Ngayon, na-convince sila, magpapabaptize sila. Aanib na sila. Nung aanib na, bago sila magbaptize, sabi nung babae, pwede ba brother, may gusto ko lang ko kayo makausap. Sarilinan. Ang mister mo sama natin. Ako, ay wag mo, ayokong marinig niya. Kailangan ako dun sa nakikita niya tayo. Baka mami kung ano isipin nung asawa Pwede, pinalagay ko yung asawa doon. Dito kami, lumayo kami, naupo kami sa lamesa, saka sa silya. May lamesa, may silya. Ano baka ako yung kapatid? Kasi po, ang mister ko po kasi nung araw, balik-balik sa Saudi. Minsan po natukso ko sa ibang lalaki. Meron pong 6 na buwan akong nagtaksil sa asawa. Yan. Sila bobotismohan na.
Yun ho ba, patatawarin ako ng Diyos? Ako, sa bautismo, pinapatawad ng Diyos lahat ng kasalanan. Pag nagsisikat, nagbalik loob, at nangakong hindi mo na uulitin. Nagkayari kami. Paglabas, sinundan ako ng lalaki, inakbayan ako. Brother, ano ba sinabi ng misis ko? Ha? Kung ikaw ako, ipagtatapat mo. Pero parang Kaya inaamin ko, minsan ako man, napupwersang wag magsabi ng totoo sa kapwa. Kasi, Pero, ang ginagarantiyahan ko sa'yo, sa harapan ng Diyos at sa harapan ng kapwa ko, ang ginagarantiyahan ko, pagdating sa aral ng Diyos, hindi ako nagsisinungaling. naniniwala ako. Sinasabi ko sa Biblia. Naniniwala po Kaya, ako ron. makakatiyak ka ang isang relihiyo ay mananatiling mabuti pagka ang aral niya ay mananatiling nakabatay sa Biblia. Dahil hindi magsisinungaling ang Diyos sa Diyos ito Yung sinabi ko ngayon, yun din ang sasabihin ko bukas. Kasi yun din naman ang babasahin kong talata Ang masama, pag umalis na ako sa Biblia at nagdadaldal na ako ng wala sa Biblia. Pero habang ang aking itinuturo ay batay sa Biblia, makakaasa ka mula ngayon hanggang sa katapusan, yung pa rin yun at hindi magbabago dahil nakabatay sa Kung sakali man pong mawala kayo dito sa sanlibutan, ang gusto ko pong malaman, kung sakaling mawala kayo dito sa sanlibutan, sabi nyo kasi marami pang lilitaw na mas magaling pa sa inyo na katulad ni Soriano, di ba? Sinabi nyo sa TV yun Ngayon, kung sakaling nga mawala nga po kayo, yung gusto kong malaman, paano po kayo nakatitiyak na lahat ng umaanib dito sa samahan ninyo ay maliligtas dahil nakasulat nga ako na lahat ng tao. Hindi na masyadong Paano kung magbago yung mga kasama ninyo? Hindi na masyadong problema. Kasi yung mga iglesia, may nakasabay akong dinoktrinahan, iglesia, bali parang official siya May edad na nga ako siya. Sinabi niya sa akin, napakaganda ng aral ng iglesia nung araw. Totoo naman yun, dahil minsan nakikinig ako sa kanila nung maliit pa ako Pero ngayon, sumasalangsang na talaga sila sa mga aral. Parang ito, itong sama na to, baka pagdating ng araw, wala na kayo, sumalangsang na rin po yung mga kasama ninyo. Paano naman po yung mga nananampalataya na nasama na sa inyo? Hindi, nakasulat na kasi yung aral, iho May outline ng aral na ipatutupad Tignan mo halimbawa nawala ako. Yung mga ngasiwang kasunod ko, meron na siyang susunding outline ng pagpapangangasiwa. Nakapreserve lahat ng tape na yan. At ang tape na yan, siguro, kayang punuin ang kalahati nitong building na ito sa dami ng tape na Hindi na kagaya nung araw, makakalimutan Ngayon, pag ipinlay mo, makikita mo ko, ako pa rin. Parang buhay pa rin kahit patay na, di ba? Kaya mahirap nang mailigaw dahil meron na Puntang isa pa. Kasi nung magdalang ang Diyos sa atin, wala pong nakasulat na nilalang niya ang hangin. Hangin? Opo. Mula ng ika-6 na araw na hanggang sa ika-7 araw, nagpahinga na siya, samantalang nilalang na niya si Eva at si Adan doon. Pero paano sila humihinga kung wala pa po siyang nilalalang na hangin? Meron nakasulat yung pagkakalalang ng hangin. Sa umpisa. Gusto mo, basahin ko? Sige po. Sa Genesis, pakinggan mo basahin ko. At sinabi ng Diyos, magkaroon ng isang kalawakan sa gitna ng tubig at mahiwalay ang tubig sa kapwa tubig. At ginawa ng Diyos ang kalawakan at inihiwalay ang tubig na nasa ilalim ng kalawakan sa tubig na nasa itaas ng kalawakan at nagkagayon. Gumawa ang Diyos ng kalawakan sa ibabaw ng lupa. Meron tubig sa ilalim ng kalawakan, may tubig sa ibabaw ng kalawakan. Di ba? Doon ba nabasa mo ginawa ng Diyos ang tubig? Wala, basta andun ang tubig. Pero walang nakasulat ginawa ang tubig, pero may tubig. Kasi maiintindihan na yung tubig is a compound element. Di ba? Yun galing sa 2 molecules or 2 atoms of hydrogen and a molecule or an atom of oxygen, H2O. The combination of 2 atoms of hydrogen and an atom of oxygen will make water. May tubig na. Ibig sabihin, may oxygen na, may hydrogen na noon. Di ba? Pinaghiwalay lang ng Diyos yung sa ibabaw ng kalawakan at sa ilalim ng kalawakan. Ngayon,
If you are going to investigate kung ano yung kalawakan na yon, yun nga yung atmosphere of the earth. At yung atmosphere na yan, binubuo ng 21% oxygen, 78% nitrogen, 21% ang oxygen, tapos 1% nung hydrogen, helium, methane, argon, carbon dioxide, etc. Yung natitirang 1%, yun binubuo ng iba-ibang gases, hydrogen, oxygen, hydrogen, helium, methane, carbon dioxide, argon, etc. Lahat na ng gases nandun na. Yan ang ating atmosphere. Yun ang sinasabi ni Moises na kalawakan na sa ibabaw may tubig, sa ilalim may tubig din. The presence of water proves the presence of hydrogen and oxygen. Diba? Ginawa ng Diyos yun. Pero wala nakasulat na diretsong ginawa niya yung hangin din. Ano? Hindi, yung hangin, ang hangin hindi ginagawa. Ang gas ang ginawa. Yung hangin, yun ang movement ng air. Yung hangin. Why does air move? Kasi may lighter air, may heavy air. Pag ang isang panig ng mundo'y nasisikatan ng araw, yung hangin doon ay umiinit. At ang tendency ng hangin, pagka umiinit, ay mag-expand. Yun namang nasa kabilang bahagi ng globo, lumalabig naman yung hangin doon. Kaya ang tendency nun, baliktad yata sinabi ko. Condense. Ngayon, ang nangyayari, the lighter air is being pushed by the heavier air. Yung heavier, yung hindi nasisikatan ng araw. Kaya nagkakaroon ng movement. Yun ang tinatawag na hangin. Pero, yung sinasabi mong hinihinga, yun ang gases. Di ba? Our body is made up of so many materials, kasama na yung mga gases. Alam mo ba na pagka wala kang carbon dioxide, hindi ka makakatulog? Ang nagpapatulog sa tao, sometimes yung carbon dioxide. Pag puro oxygen lang, hindi ka makakatulog. Kaya tingnan mo, halimbawa, nagpark ka sa ilalim ng basement ng SM, at hindi mo pinatay yung nasa loob ka na sasakyan, mamayang konti, antukin ka na. Kasi parami na ng parami ang carbon dioxide, mamamatay ka na ron pag hindi ka aalis. Ayun. Kaya ang ating body nangangailangan ng gases. We will not live without it. Isa nga dyan sa primary gas na kailangan natin yung oxygen. Salamat po. Nilikha ng Diyos yun. Sige, salamat din. Magandang gabi po. Tatanong ko lang po kung nagkaroon po kayo ng pagkakataon na maimbitahan sa mga pagsasamba sa ibang reliyon. Tulad po ng sa El Shaddai, inimbitahan po kayo sa mga harapan nila para magsalita. Ano po sasabihin niyo sa mga nananampalataya sa kanila? Yun lang po. Sasalita ron. Bakit po? Hindi po binigyan po kayo ng pagkakataon kunyari ni Brother Mike. Bibigyan niya, imbitahan niya, formal. Bigyan niya akong pagkakataon magsalita, atakihin ko siya sa harap ng mga. Yun lang po, salamat po. Salamat po mga. Hindi ko kasi matitiis yun na hindi ko siya ibubulgar doon sa harap ng miyembro niya. Hindi ko matitiis yun Kasi kailangan isigaw mo sa gitna ng bayan ng pang-aapi, panluloko ng mga pastor. Sabi ng Diyos, 58:1 ng Isaiah. Pakinggan niyo po. Humiyaw ka ng malakas, huwag kang magpigil. Ilakas mo ang iyong tinig na parang pakakak, at iyong ipahayag sa aking bayan ang kanilang pagsalangsang. At sa sambahayan ni Jacob ang kanilang mga kasalanan. Pinapasigaw Itatanong ko lang po kung ano po ang ibig sabihin ng karunungan, biblically speaking or as a general meaning. Sinabing karunungan sa Biblia, wisdom. Wisdom, iisa lang naman yung wisdom na sinasabi sa Biblia. Isa lang yun. Wisdom of God. Yun lang naman ang sentro ng Biblia. Yung karunungan na yun, nandoon na even before the foundation of the world.
Yung karunungan na yon, siya ang nagsusugo ng mga apostol at mga mangaral ng Diyos, yung karunungan. At personifying it, yung karunungan sinasabi si Jesus Christ. Yan. Ngayon po, nabanggit niyo na lahat ng karunungan nasa Biblia. Maaari po bang, para maunawaan ko, pwede po bang ibigay niyo sa akin yung malawakang panig ninyo, yung malawakang katuwiran ninyo? Na tungkol sa lahat ng karunungan na nasa Biblia. ganito. Over and above everything else, ang karunungan ng Diyos nasa Biblia. 4:7 ng Kawikaan. Karunungan ay pinakapangulong bagay, kaya't kunin mo ang karunungan. Oo, sa lahat mong kukunin, ay kunin mo ang unawa. Ayan, may sinasabi dyan na yung karunungan ang pinakapangulong bagay. Yun na nga yung karunungan ng Diyos. Ngayon, bakit ko sinabi na lahat ng karunungan nasa Biblia? Pati yung karunungang pantao, sa Biblia rin yun eh. Tingnan mo Sabi ni Solomon sa kanyang Ecclesiastes, ganito. Ako'y sumangguni sa aking sariling puso na sinasabi ko, narito, nagtamo ako sa akin ng malaking karunungan, ng higit kaysa lahat na nauna sa akin sa Jerusalem. Oo, ang puso ko'y nagtaglay ng malaking kabihasnan sa karunungan at kaalaman. At inihilig ko ang aking puso na makaalam ng karunungan at makaalam ng kaululan at ng kamangmangan. Aking nahalata na ito man ay nauuwi sa wala. Sapagkat sa maraming karunungan at maraming kapanglawan at siyang nananagana sa kaalaman ay nananagana sa kapanglawan. Kita mo? Yung karunungang maraming yung pinagsasaliksiko, sabi niya, kaalaman, nauwi lang sa wala. Hindi naman karunungan ng Diyos yun. Iba yung karunungan ng Diyos, Ito, karunungan naman panlupa. Ito, isinaliksik niya lahat. Kaya mababasa mo sa mga sulat ni Solomon, may botany, may zoology, andito lahat. May metallurgy sa Biblia. Kaya sabi ko, lahat ng karunungan nandito May mga writers na umalam nito Kasi tatapatin ko po kayo. Kasi, di ba po itong ating Biblia is 66 na aklat. Kung hindi po ako nagkakamali sa nakuha kong aral sa inyo, 71. 71 po ba o kung hindi ako nagkakamali? Alin yun? Yung aklat ng Biblia pong binubuo. Hindi, sa Katoliko, 72. Ibig ko sabihin, meron pa pong ibang aklat na parang hindi pa natipon para... Hindi pa natipon lahat. Hindi. Yun namang idinagdag lang ng Katoliko rito, yung mga tinatawag nilang Paralipomenon, yung Macabeo, yung Hudit. Hindi naman aklat ng karunungan yun, kundi aklat ng mga kasaysayan ng digma sa Israel. Digma yun, mga kasaysayan ng mga taong nagdigma sa Israel. At saka po kung pinagmula ng Diyos, it is considered karunungan po. At saka meron po kasing karunungan na Diyos lang talaga nakakaalam. Halimbawa, yung karunungan sa salita na para ginamit niya para makalakad ang mahal na po ng Isus sa tubig o mahati ni Moises yung dagat. Yun po, kaya po parang hindi ko makuha pagkasabi niyo lahat ng karunungan nasa Biblia. Hindi, nandito talaga lahat. Andito yung sinasabi mo nahati yung dagat O ano ba yung pakarunungang humati sa dagat? Nagpaihip ang Diyos ng isang hangin, malakas na hangin, nahati dagat. And that is true. Kayang hatiin ng hangin ang dagat. Kaya. The forces of wind. Bakit kamo? Kasi sinubukan nila ito scientifically, nagawa nila na yung tubig ay ma-divide through the force of the wind. Ayun po makapangyarihang salita na iginawa doon para... Alin? Kasi... Hindi, wala naman salita, walang sinabi ron, kundi ang sabi ron, nagpahihipan Diyos ng hangin para maawi yung dagat. Ayun. Kasi po, may umano sa ano, parang gano'n Parang magic, gano'n magic word. Hindi po. Kasi nakikinig po ako,
Kung ika kay Harrison may kagilas-gilas ika, lalo na rin kay Soriano. Nagagalit po kasi na pag hindi daw po nyo, alam Ang gusto mo'y ganon. Pagka personal na tayong magkakilala, bibigyan kita. Halimbawa, mayroong asong ulol na humahabol sa'yo, titigil yun. Meron ako ituturo sa'yo, orasyon. Kaya lang sa personal na kakilala ko sinasabi yun. Pag halimbawa, kapatid ka na sa Diyos, matibay na ang pagkakatiwala mo sa katotohanan, hindi ka po pwedeng basta-basta mapahamak sa mga maligno, sa mga mangkukulam, sa kung sino-sino mga alagad ng kasamaan. May ituturo lang ako sa yung kapiraso lang. Yung hinahanap mo siguro yun. Ayun, ako na po kaya. Salamat po. Magkakaintindihan tayo. Kaya lang hindi ito ang tamang panahon. Salamat din sa iyo, kapatid. Kung tutuntunin ba natin ang Bible, matitrace po natin kung ilang taon nang lumipas, magmula kay Adam and Eve hanggang kay Jesus Hindi natin matitrace. Kasi merong mga gap. Nabasa mo ba yung 12 tribes of Israel sa Biblia? Yung nasa Apokalipsis, angkan ni Ruben, angkan ni Naphtali, etc. No? Doon wala yung isang angkan eh. Yung kay Dan, wala ron eh. Pinalitan ni Manases yun eh. No? Yun si Manases, si anak lang, apo lang ni Jacob yun eh. Therefore, may malaking gap na ron. Yung kay Melchizedek, wala ring panahon na tinutukoy. Sabi ni St. Paul, nung mag-imbestiga siya, si Melchizedek, hari sa Salim, saserdote ng kataas-taasan Diyos, walang ama, walang ina, walang pasimula ng buhay, walang katapusan ng buhay, walang tandaan ng lahi. Hindi makita yung record ni Melchizedek. Kaya paano mo ngayon paano mo ikakalkulasyonin yung mula kay Adan hanggang sa ating panahon, may mga kulang na ulat sa mga lahi ng tao. Wala po bang diretsong generation magmula kay Adan hanggang kay Jesus Christ? Wala. Ama ni ganito. Diretso? Sinabi ni Mateo there are 42 generations from Adam to Jesus Christ. Pero kung if you are going to study it closely, yung generations na it doesn't necessarily follow na yung anak, yun ang sinasabi. Kasi sa Biblia, yung dalawang gamit ng anak. Yung anak pwedeng apo. Anak din yun. Kaya lalabas, kung halimbawa, doon mo kukunin, merong apo na. Kung halimbawa, apo sa tuhod yun, 3 sali na nawala. Kaya kung halimbawa kasi, kukunin mo mula kay Adan hanggang kay Jesus Christ at mula kay Jesus Christ hanggang sa atin, lang magkalkulasyon ng mga Sabadista at saksi ni Jehovah, 6,000 years. Sabi nila. Which is wrong. Physically, biblically, scientifically wrong. Bakit? Nakatuklas ng kalansay ng isang babae sa Asia 200,000 years old na Ayun nga po, yung Inca ng Amerika. Yung pamayanan ng Inca tinatawag. Nung kanilang natuklasan, dinate nila yung by carbon dating. It dates back to 35,000 years old, yung colony ng Inca. Paano mangyayari? Totoo yung sinasabi ng saksi ni Jehovah na 6,000 taon pa lang ang tao sa mundo, meron ng colony ng 35,000 years na ang edad. It is very much impossible. Sinasabi niyo po na magmula kay Adan hanggang kay Jesus Christ na sabi niyo po na 42 generation. 42 generations according to Matthew. Pero hindi naman maasahan dahil minsan yung may apo. Kasi ang nakalagay kasi doon, not exactly generations, kundi salit-saling lahi. Anong pa extreme nun? Ibig sabihin, halimbawa, sinabi isang generation, pwede bang mag-extreme ng mga 3 apo yun, 4 na apo, 10 apo? Pwede. Ganito. Kasi usually, ang isang generation sa Biblia is from 40 to 50 years old. 40 to 50 years. Kung halimbawa, nagkaroon ng gap na 3, then nagiging 150 years yun. Kasi yung apo sa tuhod, tinatawag pa rin anak Wala po kayong approximation kung magmula... Hindi ko kailanman pinangahasan. Kasi alam kong kulang ang ulat sa Biblia. Kailanman hindi ko pinangahasan. Kasi kulang ang ulat. Ako, I believe that science is a part of God's wisdom. Naniniwala ako na ang siyensya ay bahagi ng karunungan ng Diyos. Yung siyensya sinasabi ng tao, karunungan ng Diyos na unti-unti niya lang natutuklasan. Diba? Ganun ang siyensya. Ngayon,
Ayon sa siyensya, ang mundo meron ng 15 bilyon taon. Ha? How would you reconcile na 15 bilyon taon ang mundo, si 6,000 years ang tao sa mundo? Hindi pwede. Sa mga Bible scholar po, wala po silang sinasabi. Halimbawa, lalagpas ba ng 10,000 Iba-iba. years? Iba-iba. Yung extreme. Yung Sinasabi pa nung iba, nasa billion years old daw dahil sabi nung, kagaya ni Anger, ano? Si Anger, yung isang Bible scholar, na gumawa ng Anger Bible Dictionary. Sabi niya, meron pa raw pre-Adamic race Bago raw si Adan, meron pang namayan dito sa mundong ibang race. Hindi, ang sinasabi ko po, yung tansya ng mga Bible scholar, magmula kay Adan lang, hanggang kay... Kaya nga, iba-iba sila Iba-iba. Magkakaiba sila. Hindi sila nagkakasundo. Kaya nga, kung hindi sila magkasundo, ayoko maniwala sa kanila. Kasi kung sila scholar na hindi magkasundo, ako pa makasundo nila. Sa inyo naman po, hindi nyo tinangkang tansyahin, magmula kay Adan hanggang kay Jesus Christ, hindi nyo kayo... Kasi bawal ng Biblia Wala man lang makuha man lang. Hindi, bawal kasi years, ganon. Kaya hindi ko ginagawa, bawal kasi. Pakinggan mo kapatid, Iwasan mo. Ngunit, ilagan mo ang mga hangal na usapan at ang mga pagsasalaysay ng lahi at ang mga pagtatalo at pagtataltalan tungkol sa kautusan. Ang sabi ng Biblia, sabi sa ministro ni Kristo, iwasan mo yung mga walang kabuluhang usapan tungkol sa pagtataltalan ng lahi at pati yung sa kautusan. Pagka ang usapan walang kabuluhan, kay kautusan ng pag-usapan, kay yung tungkol sa lahi, ayaw ng Diyos Kaya hindi ko inaano Ang pruweba ko nga si St. Paul Ang lapit-lapit ni St. Paul. He is 2,000 years older than me. Nung kanyang saliksikin yung isa sa mahahalagang personage ng Biblia, si Melchizedek, hindi niya nakita ang ang ulat Kung siya nabigo, ako pa kaya hindi mabigo. Kung kukunin ko yung talagang eksaktong age of mankind, kaya hindi ko na pinangasan. Dahil, isa pa, may batas sa Biblia, iwasan yung mga pagtataltalan tungkol sa salit-salin ng lahi. Sige, salamat po. Salamat din, kapatid. Magandang gabi po, Brother Eric. Magandang gabi po. Itatanong ko lang po kung yung Diyos po sa Old Testament na tinatawag nila sa Tetragrammaton po na YHWH, yun din po yung Ama nasa New Testament. Precisely. Kasi iisa lang naman ang Diyos na may-ari ng langit at lupa Siyang pinanggalingan ng lahat ng bagay. Pati si Kristo sa Kanya galing Isa lang yun. So yung Tetragrammaton po YHWH, yun din yung Ama sa inyo po. Kasi po, nabasa ko po sa John 1:8 na wala pa po nakakita sa Ama. Tapos sa 1:18 tsaka 5:37 po na ng John na wala pa po nakakarinig tsaka nakakita ng anyo niya po. Hindi, alam mo, misguided. Huwag ka magagalit kapatid, Totoo yun na wala pang nakakakita sa Amang tao. Wala pa. Pero may nakakita na. Sa Old Testament po may nakakita? Hindi. Sa tao, wala pa nakakitang tao. Pero yung sinasabi mo sa 5:37 ng Juan, na ang Ama na nagsugo sa akin, kailanman hindi niyo siya nakita o narinig man ang kanyang tinig, ang kausap ni Kristo ron yung mga kaaway niyang mga Hudyo. Pero narinig na ang tinig ng Ama. Gusto mo mababasa? Paano po yung sa 1:18 po na wala pong nakita? Walang nakakita, tao. 1:18. Walang taong nakakita kailanman sa Diyos. Definite naman yun Walang taong nakakita. Paano po si Moses po sa Numbers 12:8 nakausap niya po ang Diyos na face to face. Oo, sa 33:11 nakausap niya rin ang mukhaan Basahin natin. Mas maganda yung 33:11 basa. At nakikipagsalitaan ang Panginoon kay Moises ng mukhaan, gaya ng isang taong nakikipagsalitaan sa kanyang kaibigan. And God spake unto Moses face to face. Like a man speaking to his friend. Kaya, kung pagbatayan mo yon, nakita nga ni Moises, di ba, Pero yung nakipag-usap kay Moises, hindi talaga yun ang Ama. Nakipag-usap sa kanya 7 ng
gawa. Ito'y yaong Woses. Ito yaong naroon sa iglesia sa ilang, nakasama ang anghel na nagsalita sa kanya sa bundok ng Sinai. Yung nakipag-usap sa kanya talaga, anghel yun, hindi yun ang ama. Paano po yung sa Genesis 18:1 sa 33 po? 18:1 to 8. 1 to Yung kay Abraham, pinakain niya pa eh. O hindi nga yun ang ama, anghel yun eh. Anghel din po yun. Oo, nakasulat naman doon. Pero po sabi the Lord. Ha? Sabi po the O Lord. kasi yung anghel tinatawag na Lord nung araw. Pakinggan mo. Hukom. At nakita ni Gideon na siya ang anghel ng Panginoon. Ano sabi ni Gideon? At sinabi ni Gideon, Aba, o Panginoong Diyos. Kita mo. Nakita niya anghel. Sabi niya, ba, Panginoon Diyos. Kasi kinikilala nilang Diyos yung mga anghel. Ano ngayon ang sabi ni St. Paul sa Bagong Tipan, 4:8-9 ng Galacia? Gayunman ng panahong yaon, sa hindi ninyo pagkakilala sa Diyos, kayo'y nasa pagkaalipin, nang sa katutubo ay hindi mga Diyos. Kasi hindi nyo pakilala nun ng Diyos, nasa pagkaalipin kayo nang sa katutubo hindi mga Diyos, sabi ng Biblia. Kasi akala nila noon yung anghel Diyos na. Diba, paano po yung sabi na nagpakilala po sa ama ay ang anak? Tama. Dahil hindi po nila nakikilala ang ama noon. Oo. Kaya nga tama. Kailan pinakilala yung ama? Nung dumating ang anak. Tapos na yung panahon nila Moises. Di ba? Paano nila nakilala noon? Kung nakilala? Kung paano sasabihin ipapakilala pa lang kung nakilala na po? Hindi. Nung dumating si Kristo, ang layo niya kasi ipakilala eh. Yung ama eh. Basa. 17. At ipinakilala ko sa kanila ang iyong pangalan at ipakikilala ko upang ang pag-ibig na sa akin ay iniibig mo ay mapa sa kanila at ako'y sa kanila. Hindi naman si Kristo, nung magpakilala siya, pati pangalan, pinakilala niya eh. O, tuloy, sa 26. 6 yung basahin mo. Ipinahayag ko ang iyong pangalan sa mga tao na ibinigay mo sa akin mula sa sanglibutan. Sila'y iyo at sila'y ibinigay mo sa akin. Ayun. Kaya dumating yung tunay na pagpapakilala, pati pangalan, pati lahat, ukol sa Ama, nung dumating si Kristo sa lupa. Nung una, hindi nila kilala masyado ang Ama kasi akala nila yung anghel, yun mismo yung Diyos. Kaya ang tunay na pagkakilala sa Diyos, nag-umpisa lang sa ating Panginoong Hesus. Katunayan, 1:18, basahin mo. Walang taong nakakita kailanman sa Diyos. Ang bugtong na anak na nasa sinapupunan ng Ama, siya ang nagpakilala sa Kanya. Maliwanag naman yun eh. Ang anak ang nagpakilala sa Ama. So yung mga nakikita para nila doon noon, ay mga anghel lang po. Lahat nung nagpakita noon na nagsabi siya ang Diyos, anghel yun. Maraming salamat po. Anghel yun. Bago po ako magtanong, magandang gabi po. Magandang gabi po. Ganun din po sa mga lahat ng taga-subaybay ng dating dani. Ako po yung nagagalak sa at nakita ko kayo ng personal dahil akala ko hanggang sa television lang ako. Ngayon ka lang ba nakarating dito? First time ko lang Salamat po. din naman sa'yo. Dahil ngayon lang po ako nagkaroon ng time na mawalan po ng klase, panggabi po kasi. Bali, ang katanungan ko po, tungkol po dun sa kaninang pinag-aralan, sa panahon po natin, ano po ba ang hiwaga ng Diyos at ng demonyo? Ang hiwaga ng Diyos at ng demonyo. Ang hiwaga ng Diyos yung nasa Colosas 2:2. Pakinggan mo. Upang mga aliw ang kanilang mga puso sa kanilang pagkakalakip sa pag-ibig at sa lahat ng mga kayamanan ng lubos na katiwasayan ng pagkaunawa upang makilala nila ang hiwaga ng Diyos sa makatwid bagay si Kristo. Ang hiwaga ng Diyos si Kristo. Kaya ang hiwaga naman ng demonyo, unang Tesalonica naman. Sapagkat ang hiwaga ng kasamaan ay gumagawa na. Yun naman ang sa demonyo, yung kasamaan. Kasi wala namang kasamaan sa Diyos eh. Kaya yung kasamaan sa demonyo, yung hiwaga ng kasamaan, yun ang nasa demonyo. Di ba mahiwaga rin yung kasamaan, di ba no? Biro mo, meron din silang milagro. Nagpapagaling din ng may sakit.
ang mga pagmimilagro, tutulungan ng demonyo, ano pat makakabayo, at dito sa buong mundo, maghahari itong lilo, itong sukaban at lilo, magdarayang walang toto, kalupit-lupit na tao, kampo ng mga demonyo, ang pangalay Antikristo. Ayun. May hiwaga rin yun dahil, alam mo, ang hiwagang isa niyan, 17:1 ng Apokalipsis. At sa kanyang noo ay nakasulat ang isang pangalan. Ano yun? Hiwaga, dakilang Babilonia, ina ng mga patutot at ng mga kasuklam-suklam sa lupa. Tamo? Meron pa siyang isang hiwaga, may babae siya. Yung babae, isang babae, nakasulat sa noo, hiwaga, dakilang Babilonia, ina ng mga patutot at mga kasuklam-suklam sa lupa. Anong klaseng patutot yan? Baka akala mo si ano yan, yung local na prostitute o kaya yung mga Chinese nakarating dito. Hindi. Ibang klaseng patutot yan. Nahum 3:4. Dahil sa karamihan ng pagpapatutot ng minagandang patutot na panguna ng pangiengkanto na nagbibili ng mga bansa sa pamamagitan ng kanyang pagpapatutot at ng mga angkan sa pamamagitan ng kanyang mga pangiengkanto. Ibang klaseng patutot ito, primera klase ito. Dahil ito, sa kadakilaan ng pagiging patutot nito, na ibebenta niya mga bansa. Pati mga angkan. Bansa, buong buo na ibebenta niya. Kaya nga ang Pilipinas, minsan nabili na ito eh. Baka hindi mo alam. Hanggang ngayon nga, hindi pa natutubos eh. Kalahati pa ng Pilipinas ang kanila eh. Brother Ali, pwede ba pong isa? Sige. Tungkol naman po dun sa paano mayroon na rin po akong nakapakinig ako sa Pastor Rosa ng Baptist. Naniniwala po siya dun sa sa panahon natin yun, yung backmask po daw ang tawagin, na sa tape po daw, pag binaliktad, sumasabay po daw ang demonyo. Totoo po ba? Dito yun. Dito. Ayun lang po. Salamat po. Hindi ganun kasimple demonyo. Alam mo, ang demonyo naka-disguise. Akala no iba, ang demonyo may sungay, may pangit. Hindi, maganda ang demonyo. Kaya naka-disguise eh. Hindi po pwedeng siya mag-anyo ng pabaliktado, hindi. Basahin natin. At hindi katakataka, sapagkat si Satanas man ay nagpapakunwaring anghel ng kaliwanagan. Hindi malaking bagay nga na ang kanyang mga ministro naman ay magpakunwari na waring ministro ng katwiran. Nagpapakunwari lang yun eh. Alam mo si Satanas, he is always in disguise. Inumpisahan niya ang trabaho niya, naka-disguise siya. Sa halaman na ng ide, nag-disguise siya na isang ahas. Kinaibigan niya si Eva. Nung lapat na loob ni Eva, ayong pinakain niya na nung masama. Diba? Sa Israel, nagdi-disguise din ng demonyo. Nagpakilala pa nga, tila siya si Samuel, di ba? No? Si Samuel, oo. Sa isang hari sa Israel, si Haring Saul. Kaya yung demonyo, kung mag-disguise yan, maganda disguise niyan. Hindi yan papakita ng may sungay. Hindi ka maloloko pagka may sungay yun, di ba? Kaya nga nakakaloko yung demonyo, walang sungay yun eh. Baka nga maganda pa Amerikana nun eh. Meron pang bulaklak dito, kulay pula. Ganun yun. Salamat po, Maraming salamat. Kasi spiritual nga, kaya dito ko nagpunta. Dahil walang material dito, puro spiritual. Ngayon, pakituwid lang kung mali ang nababasa ko sa Biblia. Kasi ang Biblia, kung marami nagbibigay, hindi ko alam kung anong tama. May nasabi doon na, idudugtong-dugtong ko na lang, na dahil sa laki ng pagmamahal ng Diyos sa atin, kaya sinugo si Isus sa lupa. Yan, alam ng Diyos yan, dahil siya nagutos eh. Ang tinatanong ko, na pagpaliwanag lang, hindi pa tanong.
na simula nang ipinanganak si Jesus, hanggang sa siya'y napako sa krus, hanggang namatay, hanggang sa umakyat ulit sa langit, papunta doon sa ama niya, sa kanan, yan ba ay kagustuhan ni Jesus o utos ng Diyos o ano? Yun po'y kalooban ng Diyos lahat. Yung Diyos na Ama, alam niya. Alright, ito ang tanong ko. Hindi kaya inutusan, sinugo si Jesus, kung baga ibinigay sa atin. Hindi kaya may pag-alinlangan doon na mahal nga tayo, dahil si Jesus, pagkaraan ng 3 araw, babalik. Kung hindi kaya babalik, ibibigay kaya sa atin? Kung hindi babalik, babalik kasi. Kaya, kung baga sa sundalo, may anak ka nag-iisa, bugtong, kukunin pagka sundalo, itatago ko. Pero gagarantihan ako babalik, kahit kunin mo palagi, basta iwalik mo lang pagkaraan ng 3 araw, mamatay Hindi tunay na pagmamahal sa bayan yon. Anak ko ako pupunto niyo. But, yun hong isang bahagi ng kanyang anak hindi na bumalik Hindi, kahit man may bahaging bumalik o wala, kailangan buo kasi binigay Hindi na nga nakabalik Yun nga ang nagpatunay ng pagmamahal ng Diyos sa atin. Yung katawan niya. Yung katawan ng kanyang anak. Kasi kayo, may anak din kayo no? You can show love for the body or the person of your son or daughter, di ba? Yun ayaw nyo man lang makagat ng hayop ng langaw, dapuan lang ayaw nyo mahal nyo rin yun Hindi kasi ganito yun. Kasi pumunta si Jesus dito sa lupa, espiritu. Sinugo siya, espiritu pa siya. Pero meron siyang katawan. Wala pa siguro, kasi pa pinanganganak Hindi hindi pa siya pinanganganak, nakahanda na, bakit ba? Kasi po, dapat magkasundo tayo sa nasa Biblia po. Kahit na tumatagal ng kaunti, sige po. Kaya't pagpasok niya sa sanglibutan ay sinasabi, hain at handog ay hindi mo ibig, ngunit isang katawan ang sa akin ay inihanda mo. Pagpasok niya, may nakahanda ng katawan para sa kanya. Yun yung problema ko kasi nakahanda, ibig sabihin, espiritu pa siya. Opo. Di ang ibinigay, hindi si Jesus, kundi yung katawan. Hindi po. May pag-alinlangan din. Yung totality po, yung totality. Kasi ganito po yan If we are going to separate the body from the spirit, it will be senseless. Kasi the body can only feel pain and enjoyment because of the spirit. Hindi ba? Kaya when the body is in pain, the spirit is also in pain. Release the spirit and the body will not feel anything. And the spirit at the same time will also not feel the pain of the body. Ano ibig ko sabihin? Magpinag-ugnay mo ng Diyos kasi yung spiritual at saka yung material para makumpleto yung being ng tao. Pag nahihirapan ang laman mo, nahihirapan din ang espiritu mo. Espiritu ba ng tao o espiritu ng Diyos? Hindi yung espiritu ng tao, na bigay ng Diyos. Nahihirapan din yun. Yung espiritu ng Diyos? Oo, yung espiritu ng tao, ng Diyos na ibinigay sa tao. Ay yung nung hindi pa nagkataon tao, ano bang espiritu niya sa Diyos? Espiritu ni Kristo yun Ang tawag sa Biblia, espiritu ni Kristo. Of course, galing sa Diyos yun. Pero yun individual spirit na galing sa Diyos. Ang tawag sa Biblia, espiritu ni Kristo. Kagaya ko, may espiritu ako, kayo may espiritu rin kayo as an individual person. Pag nahihirapan mo yung laman nyo, pati espiritu nyo, burden din. Bakit si Kristo, yung kanyang kaluluwa at yung espiritu niya, nahihirapan din, 25. Pakinggan nyo po. Nung nahihirapan siya sa krus, nahihirapan pati yung kanyang basa. Nang magkagayoy, sinabi niya sa kanila, namamanglaw na lubha ang kaluluwa ko hanggang sa kamatayan. Yung kaluluwa ko namamanglaw hanggang sa kamatayan kasi malapit na siya mamatay. Even the soul of Jesus Christ na burden nung siya ay pinahihirapan ng kanyang laman. Ganun po ibig ko sabihin. Kaya kung halimbawa sinabi ng Biblia, ibinigay niya ng Diyos ang kanyang anak dahil sa pagmamahal niya. Ang ibinigay niya, hindi naman espiritu lang ipinaghanda niya rin ang katawan. Yung katawan na yung galing din sa kanya. Dahil yun, hindi naman bunga ng matrimonyo ni Jose at saka ni Maria. Kundi yun implanted in the womb of Mary by the power of the Holy Spirit. Kaya yun, yung katawan na yun, galing din sa Diyos. Nung lapastanganin yung katawan na yun, it's a part of God's love na matiis niyang yung anak niya nilalapastangan. Hindi ba kayo makita nyo kayang binubugbog yung anak nyo? Hindi ba malaking sakripisyo yung pabayaan mong bugbugin yung anak mo?
May magagawa ka naman. Siguro kayo, wala naman kayong magagawang kagaya ng magagawa ng Diyos Pagka yung anak niyo bubugbugin, magre-rebelde kayo siguro Baka managa kayo, mamaril ang Diyos, higit sa baril at higit sa taga ang magagawa niya nung nilalapastangan yung anak niya. Pero, pinabayaan niyang mangyari yon dahil sa pagmamahal niya doon sa tutubusin ng kanyang anak. Nagsakripisyo yung ama. Akala ng iba hindi mo natin iniintindihan Diyos akala natin tayo lang ang nagtitiis Nagtiis din ang mas malaking hirap ang ama Sasabihin ng iba, nahihirapan ba ang Diyos? Naku, nahihirapan, hirap na hirap. Sa mga tarantado lang ngayon, hirap na hirap ang kalooban ng Diyos, akala nyo? Kasi, anytime pwede ka namang patayin ng Diyos Pwede ka namang destroy ng Diyos Pero ba't hindi ka agad pinapatay? Nagtitiis siya para ikaw lang maging dapat. Yun pagmamahal ng Diyos sa atin yun. Sabi sa Biblia. Nasa 2 Pedro yun, 3. Pakinggan niyo po. Hindi mapagpaliban ng Panginoon tungkol sa kanyang pangako na gaya ng pagpapalibang ipinalalagay ng iba, kundi mapagpahinuhod sa inyo na hindi niya ibig na ang sino man ay mapahamak, kundi ang lahat ay magsipagsisi. Ayun, ginagamit dito yung salitang mapagpahinuhod ng Diyos. Sa English, long-suffering of God. He suffers. He suffers. Bakit? Kasi gusto kanyang parusahan dahil napakawalang niya mo Pero tinitiis niya para ka pa rin mabigyan ng pagkakataong magsisi. The very fact na ang Diyos nasa langit, nakikita niya yung anak niyang nilalapastangan. Pwede naman niyang itong mga lumalapastangan ipagbabalibag niya dun sa kabila ng bundok ng Arayat. Hindi niya ginawa, tiniis niya yung mga panahon na yung nilalapastangan yung anak niya. Hindi ba pagmamahal yun? Hindi ba? Kaya huwag niyong pagdudahan kahit kapiraso yung pagmamahal ng Diyos na yun. Kayo, matiis niyo lang yung anak niyo dahil mahal niyo yung bumubugbog. Binubugbog yung anak niyo. Mahal niyo yung nambubugbog. Matiis mo lang na yung anak mo yung nabugbog. Malaking pagmamahal na doon sa bumubugbog doon sa anak mo yun Di ba? Just the sin of it. Just the pain of seeing your beloved son being mauled. Nilalapastangan nitong mga masasama. Tiniis mo nung oras na yun. Malaking pagmamahal na ng Diyos yun doon sa mga nambubugbog kay Kristo. Yun po ibig ko sabihin doon. Magandang gabi po, Brother Eli. Magandang gabi po. Magandang gabi rin po sa lahat ng narito. Una po, nagpapasalamat ako sa inyong samahan dahil ito ang nagbukas sa aking kaisipan upang sa dami ng aking pinasukang sekta ay naliwanagan ko ang katotohanan at ang daan na sa akin ngayon pumapatnubay, bagamat ako yung hindi nyo pakasapi. Pero kung papala rin po at luluobin ng ating Panginoon, ako po'y handang sumapi. Kahit manawari po. Meron po akong 2 katanungan. Ang una po ay hindi ko po lubos na maunawaan ang nasa sa Gawa, Kapitulo 3:1 at Gawa 10:30. Gusto ko lang pong ipaliwanag niyo sa akin ito. Alin pong particular doon sa 3:1? Sa 3:1 po, si Pedro at si Juan ay nagsipansik sa templo sa oras ng panalangin na ikasyam. Ang ibig ko po sabihin, Brother Eli, meron po bang takdang oras ang pananalangin? Opo, sa panahon ng mga apostol. Meron pong aral na gano'n sa Biblia. Kasi ganito po yan. Ang pananalangin nila bilang mga Kristiyano, nag-aano po sila naghihintayan sila para makapanalangin sila ng sabay-sabay sa Diyos. Sa templo po yan. Pero sa bahay, wala po. Kahit anong oras pwede. Kaya lang yan po, pananalangin sa templo. Iba po yung pananalangin sa templo kasi kaugalian na po ng mga Hudyo kahit nung wala pa ang Panginoong Hesus, yung templo tinatawag yun na house of prayer. Na kay Isaias po yun. Kung mo yun ay house of prayer, gusto nila magkasabay-sabay sila ng pananalangin sa Diyos, naglagay sila ng takdang oras. At nung panahon na yon na sinasabi po dyan, yan po ay 3:00 ng hapon. Yung ikasyam na sinasabi po dyan, ikasyam ng araw, 3:00 po ng hapon ang patak nun sa oras natin. Meron po talagang oras. Sa templo. Pero sa bahay, wala akong oras doon. Kahit kailan ka kayo pwedeng manalangin, pwede kang manalangin. Tutuloy ko po pangalawang tanong. Sige po. May nabanggit po, meron po ako narinig sa inyo itong nakaraang Webis po yata sa Channel 29 tungkol po rin sa kaligtasan na tinutukoy nyo
ang pagbabalik ni Jesucristo. Gusto ko lang po linawin kung pagbabalik po ba niya, paghuhukom na, o magkakaroon pa ng panibagong panahon na... Hindi po. Yun ho kanyang pagbabalik para kuhanin yung mga magiging dapat. Yung mga Kristiyanong magiging dapat sa kanya. Hindi pa ho yun mismo ang paghukom. Kukunin niya pa lang yun. Pakinggan nyo, sa unang Tesalonica 4:16. Sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel at may pakakak ng Diyos. At ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na maguli. Kung magkagayon, tayong nangabubuhay na nangatitira ay aagawing kasama nila sa mga alapaap upang salubungin ang Panginoon sa hangin. At sa ganito'y sa Panginoon tayo magpakilanman. Ayon, ganyan po. Pagbaba niya, kukunin niya yung mga maliligtas. Sasalubong sila sa hangin para sila'y makasama ng Panginoon. Wala pa puro yung sinasabing paghuhukom. Wala pa po. Thank you po, Brother Eddie. Alam niyo po ang paghukom kung kailan dadating. Then nakuha na niya, no? Yung kanyang mga banal, yung maliligtas. After that, meron pong lilipas pang panahon. Pagkalipas ng panahon na yun na nakatakda, babalik siya uli. Kasama niya na yung kinuha niya. Yun na ho ang paghukom. Pakinggan niyo. Sa Judas. At ang mga ito naman, ang hinulaan ni Enoch, na ikapito sa bilang mula kay Adam, na nagsabi, narito, dumating ang Panginoon, na kasama ang kanyang mga laksa-laksang banal, upang isagawa ang paghuhukom sa lahat. Ayun. Pagbalik niya ho, nakasama niya na yung laksa-laksang banal, saka siya maghuhukom. Pero yung pagbaba niya rito, kukunin niya pa lang yung kanyang mga banal, hindi pa ho paghuhukom yun. Maraming po salamat. Maraming salamat din po. Magandang gabi po, Brother Eli. Pati na rin po sa mga bisitang natin dito ngayon sa gabing ito. Ang katanungan ko po ay, ano po ba talaga ang itsura ng naglalang sa atin at paano ko siya makikilala? Ang itsura niya hindi physical, hindi literal, hindi material. Ang itsura ng Diyos, spiritual na itsura dahil espiritu siya. Ang Diyos ay espiritu, 4:23-24 ni Juan. Kung siya espiritu, ang sabi naman sa Lucas 24:39, ang espiritu walang laman at buto. Therefore, kung may itsura man siya, hindi itsurang kagaya nun sa atin na parang may laman at buto. Anong klase ng itsura ng Diyos? Sabi niya, lalangin natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. Di ba? Ano ba yung wangis ng Diyos? Pakinggan mo kapatid, 17 ng gawa. Ay, ng awit. Tungkol sa akin, aking mamasdan ang iyong mukha sa katwiran. Ako'y masisihan pagka bumangon sa iyong wangis. Ang itsura pala ng Diyos, yung wangis ng kanyang mukha, katwiran, righteousness. I behold your countenance in righteousness. Namamasdan ko ang iyong mukha sa katwiran, sabi ni David. Therefore, yung sinasabing itsura ng Diyos, yung katwiran. Yung kanyang mga aral, yun ang itsura ng Diyos. Parang ganito. Si Satanas galit lagi. Di ba? Sabi sa Biblia, siya'y may malaking galit na bumaba sa lupa, si Satanas. Ang Diyos naman, banayad sa pagkagalit. Nagagalit din, pero banayad. Kaya opposite ng demonyo ang itsura ng Diyos. Si Satanas laging galit, ang Diyos naman, banayad sa pagkagalit. Halimbawa, si Satanas malupit, ang Diyos naman maawain. Pag pinagsama-sama mo lahat yung attribute ng Diyos, yun ang kanyang mukha, yung wangis niya. Binigay niya sa tao yon. Nung lalangin niya ang tao, binahaginan niya ng kanyang wangis yung pagiging makatwiran, matuwid, mabait. Kaya lang ang mga tao, kaya sumama. Ang nangyari, na-pollute ng demonyo ang kanyang kaisipan. Ang wangis ng Diyos sa atin, yung kanyang pagiging matuwid. Yun ang kanyang wangis. Kaya nung ang tao, lalangin niya, matuwid din eh. Kaya lang tayo sumama,
sumunod tayo sa mali. Pakinggan mo sa 7:29 ng Ecclesiastes. Narito, ito lamang ang aking nasumpungan. Alin yun? Na ginawang matuwid ng Diyos ang tao, ngunit nagsihanap sila ng maraming katha. Ginawa ng Diyos ang tao matuwid. Kung paano siyang matuwid, ganun niya rin ginawa ang tao. Yun ang kanyang larawan na nasa tao, yung pagiging matuwid, yung katwiran. Kaya lang ang tao, humanap ng mga katha-katha, kaya siya sumama. Yun ang wangis ng Diyos, yung pagiging matuwid. Hindi literal yun, spiritual yun. Paano ko po siya makikilala? Paano makikilala? 2:3 ng unang Juan. Pakinggan mo. At sa ganito'y nalalaman natin na siya'y ating nakikilala kung tinutupad natin ang kanyang mga utos. Kaya mo nasasabing kilala mo, Diyos, sumusunod ka sa kanyang mga utos. Diretso yung sagot ni Juan Sa ganito'y nakikilala natin, nalalaman natin na siya'y ating nakikilala kung sinusunod natin ang kanyang mga utos. Knowing God is to obey His commandments. Yan ang sabi. Magandang gabi ho, Brother Eli, pati sa ng iyong mga kasama at pati sa mga tao hong naririto. Ako isang ibangheliko. UCCP ho kami, yung United Church of Christ in the Philippines. Ipinanganak na ho akong isang ibangheliko. Pero bagaman ho isang ibangheliko, ay hindi ako katulad ng ibang mga samahan na sarado na ang isip, na sinasabing talagang kami lang ang tama, sa amin lang may kaligtasan. Yun ho ang aking motibo ng pagpunta, ang suriin ko ang inyong sinasabi at ang mapunta sa langit ang aking kaluluwa, 10 ng aking pamilya at ng aking mga taong malalapit sa aking kalooban. Ako'y nagsimulang makinig sa inyo ng mga itong kabilang taon, 1999. Pero noon pa ho, napapakinig ko na kayong unti-unti. Pero yun parang naging wala ng pugwat ang aking pakikinig sa inyo. Itong mga panahon na ito ng mga, siguro yung mga Mayo. At ako nga ay naka-attend na diyan sa inyong bahay-sambahan dito sa Puntahong Cuenca ng 2 beses. At sa akin yung pakikinig, sa aking pagsusuri, ay marunong akong hindi napakinggan doon, hindi ko nagustuhan. Tumigil ako doon, pero nakadalawa akong punta. Pero bagamat tumigil ako ng pagpunta doon, hindi naman ako tumigil ng panonood sa inyo, ng pakikinig. Pa aking pinag-iisipan, pinag-aaralan, bakit kayo si Soriano kung magsalita'y masakit, manghang, nagsasabi ng tarantado, tanga, gago, ulol, pastor na matatakaw? Iyan ho ang aking pinag-aaralan kung bakit kayo nagsasabi. Sa akin yung pag-aaral, parang nakita kong talagang tunay na sa Diyos ang inyong pinagsasama-samahan. Kaya nung makita ko sa TV na may Bible exposition dito, ako ay natuwa. At sa katuwaan ko, kahit na ako'y hindi pa nasimba doon sa inyo, sinabi ko na sa mga taong malalapit sa akin, pati sa aking mga kaibigan, pati sa aming simbahan ng mga kakilala ko, sa mga kumpare ko, mga kaibigan ko, at pati doon sa mga buyer ko sa palengke. Ako ho pala ay isang biyahero nagbibiyahe ako ng Bicol. Dry goods ang paparon ko, at ang pagbalik ko ay native products. At nung makita ko rin sa TV, nung ika-10 ng Pebrero na may Bible exposition kayo sa Naga City, ay sabi ko, tamang-tama, eksakto sa aking biyahe, sa aking schedule. Pipilitin kong makaga. Kung dati natating ako doon ng mga alas 8, alas 9, pinilit kong makarating doon ng alas 6. At ako rin ay nagpalista doon para maitanong ko ang aking katanungan ngayon. Natawag po ba kayo ron? Hindi. Hindi ko ako nagkapalad makapagtanong doon dahil ako'y pang 23. Dahil noon ang gustong-gusto ko nang pumunta nung medyo maaga pa, lamang yung akin nung ninong na sumama sa akin sa biyahe, isang elder ng UCCP, ay sumama akong pakiramdam.
Hindi ho ako nakapagtanong. Kaya no, ang katanungan ko ay ganito. Gaya ho ng aking nasabi, ako ho'y isang ebangheliko. Pinanganak na ho ako diyan sa aking pananampalatayang yan. At sa aming pananampalataya, ang Ama, ang Kristo, at ang Espiritu ay iisa na hindi po magkaiba po sa madaling sabi ang ating pananampalataya. Pero yun namang kung dati yung ginagawa ko hindi maganda, ay nabago ho yung aking hindi magaganda na ginagawa. Dati ako'y nagsusugal, dati ako'y nagiinom, naging repeater pa nga ho ako sa fifth year. Kung ang high school ho'y 4 na taon, ako ho'y 6 na taon ko nakuha dahil sa kinababarik na yan. Ay, ang akin nung tanong, yung aking pananampalataya hubang yon, ang Ama, ang Kristo, at ang Espiritu isa, may kaligtasan ho ba ako doon o wala? Kung ang pananampalataya mo doon sa sila'y iisa, hanggang doon iisa, kagaya na nakasulat sa Biblia, okay lang yon. Pero kung ang paniniwala mo iisa sila, na ang ibig sabihin, si Kristo na rin yung Ama, siya pa rin yung Anak, siya pa rin yung Espiritu Santo, napakamaling pananampalataya noon. Alam mo kung bakit? Yung kahulugan ng iisa sa Biblia, babasahin ko sabi niya, ako at ang Ama ay iisa. Sa Gis 30 ng 1, ako at ang Ama ay iisa. Ano ibig sabihin ng ako at ang Ama ay iisa? Siya rin ba yung Ama? Pakinggan mo sa isang talata ng kasulatan, sa 14:28 ng Juan. Sapagkat ang Ama ay lalong dakila kaysa akin. Ang Ama lalong dakila kaysa akin, sabi niya. Ano ibig sabihin ng ako at ang Ama ay iisa? Meron akong babasahing talata, sa 3:27 ng Galacia. Sapagkat ang lahat na sa inyo ay binautismuhan kay Kristo, ay ibinihi si Kristo. Walang magiging Hudyo o Griego man, walang magiging alipin o malaya man, walang magiging lalaki o babae man, sapagkat kayong lahat ay iisa kay Kristo Jesus. Pagka sumampalataya ka pala at nabautismuhan, kay Griego ka, kay Hudyo ka, kay alipin ka, kay malaya ka, wala na noon. Wala na rin lalaki, walang babae, walang Griego, walang alipin, walang laya, kundi kayong lahat, ang wikay, iisa kay Kristo. You are one in Christ. Ano ba ibig sabihin ng iisa kay Kristo? Ibig ba sabihin nun, kapatid, ako, ikaw, ako? Hindi ganun na ibig sabihin nun. Pagka ganun ang pinakahulugan mo, kagaya ng pakahulugan ni Umpad, maiimpierno ka. Alam mo kung bakit? Ang lahat ng sumasampalataya kay Kristo, iisa yan. Huwag mo sabihin ako, ikaw at ikaw rin ako. Magkaiba tayo. Pero sa Biblia, tawag iisa tayo. Ang katunayan, sabi ni Jesus, 17:11 ng Juan. At wala na ako sa sanglibutan. At ang mga ito ay nasa sanglibutan. At ako'y paririyan sa iyo. Amang banal, ingatan mo sila sa iyong pangalan. Nananalangin si Jesus sa Ama, Sabi niya, aalis na ako sa sanlibutan, papariyan ako sa iyo, Amang banal. Ingatan mo sila. Maraming sinasabi niya, mga tao, Ingatan mo sila sa iyong pangalan. Yaong mga ibinigay mo sa akin. Upang sila'y maging isa, na gaya naman natin. Yung mga taong sumasampalataya, ingatan mo sila, Ama, upang sila'y maging isa, na gaya naman natin. Therefore, ang pagiging isa nung Ama at saka nung Anak, kagaya naman ang pagiging isa nung sumasampalataya. Pareho tayong sumasampalataya. Naging isa tayo. Yung bang asawa mo, ikaw ba yun? O ikaw ba yung asawa mo? At ako ba yung asawa mo? Yun din ba tayo? Hindi. May kanya-kanya tayong kalagayan. Bagaman sa paningin ng Diyos, iisa tayong lahat. Kaya sabi ni Jesus, ingatan mo sila sa iyong pangalan, yaong mga ibinigay mo sa akin, upang sila'y maging isa,
gaya naman natin. Sa makatwid, ang pagiging isa ng ama at ng anak, kagaya ng pagiging isa ng maraming tao na nabuklod ng pag-iingat ni Jesus. Hindi ang ibig sabihin nun, ikaw ako at ako ikaw. Mali yun. Wala kang mababasa sa Biblia, ako rin ang ama. Wala nun. Ang sabi niya, ako at ang ama ay iisa. Ikaw at ako at sila, pag sumasampalataya tayo, iisa tayo. Pero hindi ako ikaw at hindi ikaw ako. Naintindihan mo yun, kapatid? Magkaiba talaga yon, yung ama at anak. Magkaiba ng kalagayan. Bagaman iisa, magkaiba sila ng kalagayan. May kanya-kanya silang kalagayan. Kaya sabi ni Jesus, ang aking ama, lalong dakila kaysa akin. Ang katunayan, meron pang isang pahayag si Jesus dito sa 8:16 ng Juan Basa tayo. Oo, at kung ako'y humahatol, ang hatol ko'y totoo. Bakit? Sapagkat hindi ako nag-iisa, kundi ako at ang Ama na nagsugo sa akin. Kung ako ikay humatol, ang hatol ko totoo. Dahil pag humahatol ako, hindi ako nag-iisa, kundi ako at ang Ama na nagsugo sa akin. Therefore, iba yung nagsugo, iba yung isinugo. Kaya hindi siya nag-iisa, sabi niya. Wala ho pala akong kaligtasan doon sa aking pananampalatayang yun. Ito ang sabi sa Galacia 5:19. At hayag ang mga gawa ng laman. Sa makatwid ay ang mga ito: pakikiapit, karumihan, kalibugan, mga hidwang pananampalataya. Yung maling pananampalataya. Ano sabi ni Pablo sa ganon? Tungkol sa mga bagay na ito ay aking ipinagpapaunang ipaalaala sa inyo, tulad sa aking pagpapaalaala ng una sa inyo, na ang mga nagsisigawa ng gayong mga bagay ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos. Hindi pala mapupunta sa langit pag mali ang pananampalataya ng tao. Ang pangdalawa kong tanong, di wala ho palang kaligtasan doon. Ay saan ho ang daan? O paano ang pagpunta kay Kristo sa Diyos? Alam mo, ang daan ng patungo sa kaharian ng langit, walang iba kundi yung maaral, yung turo, na totoong turo. Colosas 2:6-7. Kung paano nga na inyong tinanggap si Kristo Jesus na Panginoon, ay magsilakad kayong gayon sa Kanya, na nangauugat at nangatatayo sa Kanya, at matibay sa inyong pananampalataya, gaya ng pagkaturo sa inyo. Ayun, lalakad kayo gaya ng pagkaturo sa inyo. Ang daan papunta sa Ama, yung lakaran mo, yung turo. Kasi ang sabi sa Kawikaan, ang kautusan, sapagkat ang utos ay tanglaw, at ang kautusan ay liwanag, at ang mga saway na turo ay daan ng buhay. Yung saway na turo, daan ng buhay. Yun ang sinasabi sa Biblia. Kung inyo marapatin, may isa pa ho akong katanungan. Sige, dalian mo na lang at para yung iba makapagtanong yan. Sabi ho doon sa Gawa 2:38, bautismoan niyo sila, sabi, magbautismo kayo sa pangalan ni Jesucristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan. Ang sabi naman doon sa Mateo 28:19, bautismohan nyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Ang tanong mo, paano ho natin malalaman sa isang individual na tao na natanggap na niya ang kaloob na Espiritu Santo? Yun gawin makikita. Paano makikita sa isang individual na tao? Yung kaloob na Espiritu Santo? Ito yun. Doon sa Roma 16, ganito nakasulat. 8. Sapagkat ang Espiritu rin ang nagpapatotoo, kasama ng ating Espiritu, na tayo'y mga anak ng Diyos. Ayun, ang sabi, ang Espiritu ang nagpapatotoo kasama ng ating Espiritu. Yung palang Espiritu ng Diyos, sumasama yon sa ating Espiritu, no? Mai-experience mo yon na yung Espiritu mo bilang tao, nilalaki pa ng Espiritu ng Diyos. Ngayon, ano ang pruweba na meron ka ng Espiritu ng Diyos? Pakinggan mo sa Kawikaan 1:23. Magsibalik kayo sa aking saway. Narito,
aking ibubuhos ang aking espiritu sa inyo at ipakikilala ko sa inyo ang aking mga salita. Ayun, ang sabi niya, ibubuhos ko ang espiritu ko sa inyo at ipakikilala ko sa inyo ang aking mga salita. Malalaman mong may espiritu ka dahil nakikilala mo na yung salita ng Diyos eh. Hindi na mahirap unawain para sa'yo. Kasi yung espiritu, yun na nagbubukas ng kaisipan ng tao para yung salita ng Diyos maunawaan mo. Ay malalaman mo kung may Espiritu Santo ka dahil yung salita ng Diyos bukas na sa'yo eh. Kilala mo na. Yun ang nakasulat. Salamat po. Sige, salamat din. Magandang gabi po, brother. Ang katanungan ko ay magkakakibat, politika at saka yung relihiyon. Ang unang katanungan ko na meron hubang talata sa Biblia na pumapayag ang Biblia na manghimasok ang relihiyon sa politika. Ano nangyayari ho ngayon? Wala, bawal yun eh. Manghimasok ka sa politika. Yung relihiyon. Saan ang mga nangyayari ho? Yung relihiyon, manghimasok sa politika, bawal yun. Pakinggan mo. Sino mang kawal? Sino mang kawal na nasa pagkakawal ay hindi nahalubilo sa mga bagay ng buhay na ito upang siya'y kalugdan niyaong nagtala sa pagkakawal. Yung kawal ng Diyos, na nasa pagkakawal, hindi dapat humalubilo sa bagay ng buhay na ito. Merong mga bagay na pangmundo hindi ka dapat makibahagi ron Dapat kang bumoto, makisama, pero pakialaman mo yung affairs ng politika. Religious, lalo na kung religious leader ka, labag kay Kristo yun. Sa ngayon ho, ang nangyayari sila pa nagluluklok sa politika ho ngayon. Kaya nga, alam mo kung ano motibo? Para madiktahan nila ang gobyerno. Di nagkakasala ho sila na? Oo, labag, hindi Kristiyanong gawa yun. Hindi gawa ng Kristiyano yun. Kaya sila merong interes sa politika para makadikta sila. Pag ang nanalong kandidato yung kanilang pwedeng diktahan, masusunod ang kanilang mga religious ambitions, di ba? Merong religious ambitions yung mga yan We just call it religious ambitions, pero karamihan dyan, mga personal ambitions ng mga religious leaders. Kaya nga naman nang nakikita mo, ang personal enrichment sa kanilang sarili, yung enrichment nangyayari. Enrichments of themselves to the detriment of others. Kaya delikado yan, yung pakikialam sa politika. Kasi may impluwensyahan ka ng politika as a religious leader Sabi nila, marumi raw ang politika, ba't nakikialam sila? Kaya mali yun. Ang pangalawang katanungan ko yung mga politiko na binoto ng tao, ng mga relihiyon, nasa Biblia ho na bawal ang batas na pagpatay. Di ba? Pero yung mga politiko na binoto ng tao, ng mga relihiyon, gumawa ng batas na bawal sa Diyos. Ito ho ba sino ba nagkakasala ron? Mga batas na pagbitay. Sino ba nagkakasala ron? Yung mga tao na bumoto sa politiko o yung mga politiko na gumawa ng batas? Ganito yan Malawak na issue yan, kaya dapat nating bigyan ng malawak na premise, Unang-una yung pagpatay ng batas. Ano yun Pagka-batas, batas ang ron And nobody is above the law. Pero ginawa ho ng not tao even yun. the president, Hindi mo masasabing gawa lang ng tao yun. Kasi may batas ng Diyos na yung mga masasama patayin. Sa Israel nga, binabato yan hanggang mamatay yung masasama. Doon sa unang bayan ng Diyos, Kaya hindi ako tutol doon sa capital punishment Yung magpagbitay sa mga taong garapal na masasama, yung gumagawa ng mga garapal na kasama. Hindi masamang yun patayin dahil diwa ng Diyos yun Ang tutol ko ganito, sa ating gobyerno at sa istorya ng ating bansa, kuminsan unfair ang hustisya, hindi talagang pure justice. Meron kaya lang nabibitay, mahihirap. Yung mga mayayaman nakakalusot ang karaniwan. Di ba? Alam mo, ang binitay nung meron pa tayong silya elektrika, kung di ako nakakakamali, meron yatang mga 200 mahigit ang nabitay 4 lang doon ang mayaman. Ibig sabihin, talagang marami ang pabor na nakukuha ng mayaman. Unang-una, mahusay na abogado,
at yung pagkatig ng huwes na nasusuhulan, ano? Hindi naman lahat, pero meron nun. Kaya ako tutol doon sa capital punishment na yun. Sa mga tweet, no, Kung ang pinapayagan. mag-i-execute nun mga taong hindi naman talagang impartial, ano? Mga taong talagang walang kinakatigan, walang bias, tutol ako ron. Pero kung makakatiyak tayo na talagang yung huwes matwid, yung abogadong nagtanggol matwid din, tapos ang pagkakahatol matwid, patayin mo man yun, hindi nananagot ang kahit na sino ron. Kasi diwa ng Diyos yung galing sa Diyos. Di sa mga tweet pala, may exemption ng Diyos. Sabi, alam sa mo, mga pinagbabawal niya, mga utosan niya. kasi ganito yun pumapayag din ho siya. Di ba sabi ng Diyos, huwag kang papatay? Oo nga. Sino may sabi nun? Siya. Oo. Kanino sinasabi? Sa'yo. Pero pag siya papatay, may tutol ka. Di ba? Oo. Kautosan niya, nilabag niya. Oo. Pag siya papatay, hindi niya paglabag yun. Because he is not under the law. He is the lawgiver, kaya hindi siya under the law. Hindi mo maaatangan siyang lumabag sa kanyang batas. Kasi, alam mo kung hindi papatayan Diyos, pangit. Yung lola mo, may rayuma. 6 na taon ng hirap na hirap. Pag hindi pa pinatay ng Diyos, yung birong parusa yung rayuma na yung araw-gabi, iyak ng iyak yung rayuma noon. Kaya ang Diyos pumapatay on reasons of mercy. Naintindihan mo ba yung kapatid? Kung minsan yung pagpatay, it sometimes means mercy. Pagiging merciful ng Diyos yung pagpatay niya. Ngayon, yung masasama, kaya naman pinapapatay ng Diyos on His commandment, siya may utos, para wag mahawa ang marami dun sa kanyang kasamaan. Kaya mula pa nung panahong una, nag-utos ang Diyos patayin yung masasama. Ang totoo, yung mga barumbadong anak, pinapapatay ng Diyos sa Israel yun Pakinggan mo. Deuteronomio. Kung ang isang lalaki ay may matigas na loob at mapanghimagsik na anak na ayaw makinig ng tinig ng kanyang ama o tinig ng kanyang ina at bagaman kanilang parusahan siya ay ayaw makinig sa kanila, ay hahawakan nga ng kanyang ama at ng kanyang ina at dadalhin sa mga matanda sa kanyang bayan at sa pintuang bayan ng kanyang pook. Anong gagawin? At kanilang sasabihin sa mga matanda sa kanyang bayan, itong aming anak ay matigas na loob at mapanghimagsik na ayaw niyang dinggin ang aming tinig. Siya'y may masamang pamumuhay at manglalasing. Masama na pamumuhay, lasenggo pa. Anong gagawin? At babatuhin siya ng mga bato ng lahat ng mga lalaki sa kanyang bayan upang siya'y mamatay. Gayon mo aalisin ang kasamaan sa gitna mo. At maririnig ng buong Israel at matatakot. Deterrent kasi yun Deterrent yun sa masama Pagka halimbawa nakita mo, pinapatay pala yung masamang anak, ikaw anak ka rin, at least magbabago ka. Makikita ika ng Israel at matatakot. Kaya nung araw, barumbado ka lang sa magulang, papatayin ka Ibig sabihin yung death penalty patutupad na itong darating na taon wala akong masama ron. Walang masama kung ang magpapatupad, fair. Kaya nga, tutol ako dahil sometimes hindi sila fair. Sometimes. Pero kung magpapatupad doon, fair, at talagang napatunayan namang masamang tao ka, ano naman kung patayin ka? Diba? Sana walang mangyari. Napatunayan masamang tao ko, patayin ako. Kasi ganun lang naman Sabi ko nga sa mga pastor ngayon sino makakapagpatunay sa inyong manluloko ko? Nakahanda akong paputol ng lalamunan. Kasi wala namang kwentang mabuhay ka kung manluloko ka lang Diba? Salamat Sana po, ingatan nyo ang inyong kalusugan para marami pa kayong Maraming salamat naman kapatid. matulungan. Pero ang Diyos lang makapag-iingat ng kalusugan natin. Maraming salamat. Maraming salamat din. Nang mabuhay na maguloy si Jesus, ilang alagad ang natira? Saan at anong talata sa Biblia ito mababasa? Nung mabuhay siya, ang natira, mabuhay na siya nung buhay na, nung nabuhay na maguli sa Nang mga mabuhay patay. na maguli. Sa mga patay. Ay di, 12 uli Yung alagad niyang apostol. Tapos bukod doon sa apostol, meron pa siyang ibang mga alagad. Kasi ganito, yung mga apostol, alagad yon. Pero hindi lahat ng alagad, apostol. Parang ganito.
ang lahat ng mga kapitan, pulis. Sa kapitan ng pulis, lahat ng kapitan pulis yun. Pero hindi lahat ng pulis kapitan. Di ba? May pulis na kabo, may pulis na major, may pulis na kapitan. Puro sila pulis, pero hindi lahat sila kapitan. Ganun din naman, lahat nung nang sumusunod kay Kristo alagad, pero hindi lahat apostol. Ngayon yung apostol, 12 uli kasi nung mawala si Judas, pinalitan siya ni Matyas. Yun. Ang katunayan, nung mabuhay siya maguli sa unang Korinto, ganito nakasulat. At siya'y inilibing, at siya'y muling binuhay ng ikatlong araw ayon sa mga kasulatan. At siya'y napakita kay Cephas at saka sa 12. Nung mabuhay siya maguli, di inilibing siya, tapos nabuhay siya maguli, nagpakita siya kay Cephas at saka sa 12. Di 12. Thank you po. Salamat din po. Maraming salamat sa mga nanood at sa mga hindi nag-skip ng mga YouTube ads bilang suporta sa aking channel.